for the longest time, parang ang tingin ko sa sarili ko, I am not a good mom. At parang nafe-feel ko na minameasure ko yung pagiging kong successful mother sa frequency ng anger ko. Mhm. So, um, na-realize ko lang recently din, tsaka yan sa pag-aaral natin, tsaka dito sa uh, pinoint out mo dito sa scripture verse na to na um, yung mga emotions, hindi naman talaga siya masama. Actually, well, um, yung galit, lahat ng emotion, they're not bad. Ang bad, yung paano tayo magre-react at paano natin siya, isa-stay ba natin yung galit, mga away ba tayo, mang-iisip na ba tayo ng masama sa iba. Pero nagpapasalamat ako sa gospel tsaka sa inspiration din ng spirit na kapag sumosobra yung galit ko or hindi ako dapat nagalit sa bagay na yun, kinokorek niya ako right away. And I apologize to my children. Every time na nagagalit ako, I say sorry. Sabi ko, sorry nagalit ako, sorry nasigawan ko kayo. Kasi yun lang yung least thing I can do para makorek ko yung psychological damage. Kasi parang paranoid ako na magkakaroon ng trauma yung anak ko or magiging psychologically not sound sila dahil sa pag nagagalit ako. Kasi yun yung Mhm. sinasabi ng science, diba? But Mhm. parang hindi naman, wala namang, ewan ko, kudos, high, talagang taas ang kamay ko sa mga gentle parent. And I'm not like that. And sa tingin ko, may mga, kung ano yung personality ng mother, kung sino yung binigay sa ating anak, it's meant for us. Parang ganito yung klaseng parenting style na kailangan nitong mga bata na to. Kaya sila yung binigay sa atin. So, Mhm. ayun lang, layo na narating natin. Sa bagay, yung topic naman tungkol sa pagtuturo sa mga, 'di ba? Teach these things freely unto your children. So, yun nga, kapag may tinuturo tayo na hindi lang sinusunod, talagang magagalit talaga tayo bilang mga magulang, 'di ba? So, ayun lang. Oo. I think tama naman na makita ng mga anak natin na meron tayong delineation kung ano yung dapat nilang gawin at kung ano yung hindi nila dapat gawin. Ang masama kasi kung ako kasi bilang child developmentalist, um, ayon sa mga pag-aaral na rin, merong time sa, lalo na sa early stages ng mga bata, 0 to 4 years old, kailangan maging malinaw sa kanila kung ano yung mali at yung tama. Hindi siya dapat magiging gray area sa mga unang taon ng buhay ng tao. Kasi pag nagkaroon ng gray area, kung gray ang pananaw nila sa morality, kung walang clearly bad at clearly good na bagay para sa mga bata, ang nangyayari, nahihirapan silang ma-distinguish kung ano yung tama sa mali. So, maganda talaga na ipakita natin sa mga bata kung ano yung mga hindi tamang gawin nila at kung ano yung bad at kung ano yung good. As in, ganun ka-clear. This is bad and this is good. And sa mga parents naman, syempre, yung paraan natin ng pagsasalita natin sa mga anak natin, pinapakita natin, iminomodel natin sa kanila eh. Paano ba natin i-regulate yung sarili natin pagdating sa mga stressful na situation. So, ako teacher ako talagang yung talagang pagpigil natin sa mga nararamdaman. Kailangan talaga natin ng yun nga kailangan natin huminto, huminga, magdasal bago tayo magsalita. Actually, pag meron mga stressful na situation na kailangan ko hindi lang isang bata o ibang tao, pray talaga ako ng gusto kasi ang hirap no? Ang hirap sabihin yung hindi ka sure kung gusto natin ng tulong ng Diyos para dun sa mahirap na mga situation na yan. So, napakalaking bagay ng pagdadasal bago tayo magpakita ng bago tayo mag-express ng mga bagay na gusto nating um, itulong sa iba, especially yung mga kapamilya natin.
Siguro, ano lang, no, on that note, kasi totoo talaga, pagkakapamilya natin, parang ang madali lang magalit, no? Walang filter. Kasi Oh, I syempre, think dapat for me ha, kasi dapat dapat meron sa din. bahay, oo. Oo, tama. I think kung nagfi-filter tayo sa ibang tao, dapat mas mag-filter tayo sa family members. Yun yung ideal scenario, pero kahit ako, kasi pag sa comfort zone mo kasi yun eh. So parang unconsciously yung tingin mo na I can just be myself. So I can express anything. I can say anything. Kaya siguro nawawalan ng boundary yung pag-filter natin tsaka yung ano parang comfortable tayo dun sa family natin. So Tama. Oh, madali yan sabihin, Lian, ano? Pero yung mga bagay na to, it takes a lifetime para matutunan natin i-perfect yung mga bagay nito. But we can always try, especially para sa mga tao na pinakamahalaga sa atin. Ayan, sige, tuloy natin sa verse 28. Pwede mo bang basahin yung 28, Lian? sige. At sa maraming salinlahing ito, mula pa sa araw na aking nilalang sila, sila ay mga naligaw, at itinatwa ako, at hinangad ang kanilang sariling mga payo sa dilim, at sa kanilang sariling mga karumal-dumal na gawain, sila ay bumalangkas ng mga pagpaslang, at hindi sinunod ang mga kautusan na aking ibinigay sa kanilang amang si Adan. Wow. Sobrang kasamaan na talaga nito, no? Kasi description, karumal-dumal, eh, no? Hmm. Mm-mm. Kasi At, kahit, ay, commercial lang. Kasi 'di ba, nung mga early reading natin sa Genesis, mm-mm. kahit naman nung panahon ni Adam tsaka ni Eve, si Cain at si Abel, 'di ba? Mm. Nag-start na rin agad do'n na yung ano nag-iisip na siya ng inggit hanggang sa may patayan ng nagaganap. Parang, First murder in human oh, history. Grabe, no? At kapatid, syempre sila pa lang nun eh. Yung sinabi dito, no? Hinangad ang kanilang sariling mga payo sa dilim. So, ibig sabihin, ginagawa nila yung mga bagay-bagay. Siguro, ito, ito na rin yung tinutukoy na ano, no? Mga secret societies. tama, mga secret combinations, no? Secret combinations, yes. Ay, sa And taga. hindi yan foreign sa atin sa panahon natin ngayon. Kumbaga, lalo na ngayon sa mga nangyayari sa sa Siguro hindi gobyerno. tayo pwedeng magbanggit, no? Pero Wag. ang mumula ng pag-downfall ng isang society, alam naman natin sa history, um, lalo na sa Book of Mormon, yung kwento ng um, mga civilizations na nawala. At yan ang dahilan. Nakakatakot, no? Parang sa panahon natin, labis na yung mga ano, no? Yung mga nakakaano actually, nakakasulaso. Ang lalim, no? Grabe ba? Pakikinig. Translator ka talaga, te. Well, palagi naman yung sinasabi sa scriptures na mangyayari talaga yan bago dumating si Jesus Christ. And we can only hold on dun sa mga promises sa atin na kahit ganyan kasama ang mundo, meron pa rin tayong safety na ipinapangako ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga covenants natin na ibinigay niya sa atin. Kahit gaano ka gulo, kahit gaano kadilim ang mundo, yung pagmamahal niya sa atin, remembering word na Hesed na sinabi ni President Nelson, yung ano pa siya parang lagpas-lagpas pa siya sa walang kapantay na pag-ibig na ibibigay sa atin ng Panginoon, na tutuparin niya lahat ng pinangako niya sa atin. Ano yun? Anong word na sinabi ng isang apostle? Parang he will be relentless ba yun? Parang I think there's a more intense word than relentless eh. Parang hindi siya titigil hangga't hindi niya natutupad yung mga pangako niya sa atin.
Ayan yung mga blessings kapag makikipag-covenant tayo with our Heavenly Father and our Savior Jesus Christ. I-add ko lang Ate Dayan kasi 'di ba recently na dedicate yung Alabang Temple. Mhm. So, yun na yung pang-apat, tama ba? Pang-apat na Yes, fourth templo. na. At marami pang in-announce at under construction or magsa-start pa lang ng construction. Mhm. Minsan iniisip ko, kasi may prophecy dito sa Pilipinas na tayo yung way para mas ma-share yung gospel sa ibang parts ng Asia. Tapos, ang daming dinadagdag na temples. Actually, kapag nako-comfort ako sa thought na kapag merong temple sa isang area, yung area na yun ay mabe-bless. So, the fact na ang daming ina-announce na temple sa atin ngayon, sa kabila ng mga political challenges natin, meron nakikita yung Diyos na hindi natin nakikita at may pinaplano siya para sa lugar na to. Kahit na parang, kasi dumadating din ako sa point na parang hopeless. Kasi yun yung mafe-feel mo di ba? Parang hopeless na dito, ganyan. Pero hindi kasi bakit nagbibigay pa ng temple dito? Ibig sabihin, marami pa ring mga tao dito na mabubuti at gusto Mhm. tayong i-bless ng Diyos. At sa tingin ko na kahit na maraming masasama na ginagawa, hindi ibig sabihin na wala silang kakayahan na magsisi. Mhm. Kaya mahalaga talaga na i-share natin yung gospel para malaman niya. Kagaya ng sinabi ng Diyos, di ba dito kay Enoch na maraming naliligaw, maraming ginagawang karumal-dumal na gawain. Kaya kailangan na sabihin na magsisi. Kaya yung mga temple na pinaprepare sa atin ng Diyos, yun yung makakatulong para ma-build natin ulit yung nation natin. At hindi ko alam kung makikita pa natin yan sa lifetime natin, ang pagkasenso ng Oo Pilipinas. naman. Pero Hopefully. merong mangyayaring himala sa lugar na to. Lalo na kapag kaya nabanggit nyo nga yung covenants o yung mga pangako natin sa Diyos. At kagaya ulit ng title, na ituturo natin to sa mga anak natin or sa mga younger generation. Hindi kasi po pwedeng yung henerasyon na to susunod, tas yung mga sumunod na nawawala. Kasi di ba sa history din um, ng tao, palagi yung mga after ilang generations na lilipas, biglang nagiging wicked ulit yung mga tao or nagiging masasama ulit sila. Kaya sa tingin ko napakahalaga itong scripture block na to ngayong week at yung ginawa nilang title dito ay yung tungkol nga sa pagtuturo nito sa mga anak natin or kung walang anak hindi ibig sabihin wala kang ituturo pero yung sa younger generation na kailangan natin talagang turuan sila nung ebanghelyo ni Hesukristo. Yes. Lian, ang mga single, kagaya ko, madalas na sa primary. So, madalas youth leader. So, marami opportunity to strengthen yung ating younger generation. Alam mo, naalala ko si Elder Ko, yung dating area presidency natin. Naalala ko, meron kaming meeting dati sa Historical Book Committee. Tapos ang sinabi niya dun sa meeting namin, we are only, or sa Jubilee ba yun? Hindi na ako sure. Parang sabi niya, we are only one generation away from apostasy. Grabe So, nakakatakot yun ha. ibig sabihin, kung yung next generation, hindi sila maniwala sa Panginoon, tapos na, di ba? Mm. Yun na yung mangyayari. So, dapat talaga, hindi tayo talaga magiging complacent. Hindi natin siya ipagwawalang bahala yung pagtuturo sa ating mga na kailangan talaga maging priority natin. Kaya nga may Come Follow Me program tayo para bigyan tayo ng mga resources sa pagtuturo ng mga bata. Ayan. So napakahalaga talaga na gawin natin itong mga bagay na to sa family natin at sa iba.